Matinding sakuna ang nagaganap sa gitnang silangan at maaring maliit lang tingnan ang pagharang sa Hormuz Strait. Pagkatapos ng Hormuz Strait, maaring mawalan pa ng isa pang mahalagang daluyan ng tubig ang pandaigdigang kalakalan dahil sa digmaan sa Iran. Isang mataas na opisyal ng mga Houthi ng Yemen ang nagsabi na handa ang kanilang grupo na harangin ang Bab el-Mandeb Strait na nag-uugnay sa Red Sea at Gulf of Aden upang suportahan ng Iran sa digmaang ito. Sa ganitong kaso, parehong barkong pangkalakalan at pandigma, kabilang ang aircraft carrier patungo sa Amerika o Israel, ay masasailalim sa blockade. Ayon sa mga eksperto, ang digmaan kontra Iran at epekto nito sa ekonomiya ay maaari magdulot ng matinding pinsala kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Hanggang ngayon, hindi pa rin naiintindihan ni Trump ang nangyayari dahil mataas pa rin ang kanyang pakiramdam sa tagumpay. Sa Venezuela, tiwala siya noon at nananatiling tiwala na ganon din ang mangyayari sa Iran. Ang sabay na pagharang sa dalawang kipot sa gitnang silangan ay maaaring maging malaking problema at sakuna. Alamin natin. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link. Sa gitnang silangan, posible ang total blockade ng mga pangunahing rutang pangkalakalan sa mundo. Pagkatapos ng Hormuz Strait, maaring mawalan pa ng isa pang mahalagang daluyan ng tubig ang pandaigdigang kalakalan. Isang mataas na opisyal ng armadong grupo na Ansar Allah, si Abed Al-Tawer, ay naghayag na handa ang mga Houthi ng Yemen na isara ang Bab el-Mandeb Strait na nag-uugnay sa Red Sea at Gulf of Aden. At higit pa ron, ginagawa ito upang suportahan ang Iran. Sabi niya, sa ganitong kaso, parehong barkong pangkalakalan at pandigma ay masasailalim sa blockade. Kaya kung mangyayari talaga ang ganitong blockade, ito ay magiging isang pandaigdigang sakuna. Ang Bab el-Mandeb Strait ay isang estratehikong mahalagang ruta ng dagat sa pagitan ng timog-kanlurang dulo ng Arabian Peninsula kung saan matatagpuan ng Yemen at hilagang silangang bahagi ng Afrika kung saan naroon ang Djibouti at Eritrea. Dumadaan sa kipot na ito ang humigit kumulang 12% ng lahat ng transportasyon ng langis sa dagat sa buong mundo at 8% ng pandaigdigang liquefied natural gas. Ang pagharang nito ay magdudulot ng malaking pinsala sa mga merkado ng enerhiya at lohistika, lalo na sa mga bansang umaasa sa supply mula Suez Canal. Idadagdag ko rin na sa pamamagitan ng Strait of Hormuz na nasa kabilang panig ng Saudi Arabia, ibig sabihin sa kabilang panig ng Arabian Peninsula, dumadaan pa ang 20 o 25% ng pandaigdigang supply ng langis at mga 30% ng supply ng liquefied natural gas. Kapag pinagsama mo ang mga numerong ito, makikita mong ang pagharang sa dalawang kipot ay pwedeng magpataas ng presyo ng lahat sa mundo. Mahalagang banggitin na naniningil na ang mga Houthi para sa ligtas na pagdaan sa Dagat Pula. Ayon sa The Telegraph, ang mga suhol ay nagdadala ng bilyon-bilyong kita sa grupo. Maaring maging kaakit-akit ang sistemang ito para sa mga barkong naipit sa Persian Gulf. At alam nyo, siguradong-sigurado ako na maraming may-ari ng tanker ang handang magbayad sa mga Houthi basta lang may labas ang kanilang barko mula sa rehiyong ito. Kasi ang mga barkong ito, isang barko lang, nagkakahalaga ng mula 20 hanggang 200 milyong dolyar bawat isa. Kaya ang iba, handang magbigay ng pera, suhol sa mga Houthi para lang mailabas ang barko. Matagal nang tinutulungan ng Iran ang mga Houthi na kumokontrol sa hilagang Yemen sa pamamagitan ng armas, drone at impormasyon sa paniniktik. Ginagamit din ng Republika ang Yemen para mag-pressure sa Saudi Arabia habang iniiwasan ng direktang military clash laban sa Riyadh. Proxy force ito, ibig sabihin, walang direktang labanan pero ginagamit ng Iran ang mga Houthi para atakihin ang Saudi. Mahalagang punto ito na napag-usapan na sa mga naunang episode. Noong Marso 11 na iulat na ang mga barko, oil tanker at tanker ay nagsimulang magsilikas mula sa Strait of Hormuz na binlock ng Iran papunta sa Red Sea para magkarga ng langis mula sa Saudi Arabia. Ang pinag-uusapan ay mga 30 supertanker na papunta sa pantalan ng Yanbu. Kayang maglaman ng hindi bababa sa 2 milyong bariles ng langis ang bawat tanker na ito. Kasabay nito, para marating ang pulang dagat mula timog, kailangang dumaan ang mga tanker sa Bab el-Mandeb na kipot.
At ang punto dito, inilabas ng Saudi Arabia ang kanilang pipeline ng langis sa lupa papuntang pulang dagat para maiwasan ang banta ng pagharang sa Strait of Hormuz. Maraming eksperto, kabilang ako, ang nagsabing may solusyon ng Saudi Arabia. Sa kabuuan, nag-export sila ng humigit kumulang 10 milyong bariles ng langis kada araw. Mas eksakto, gumagawa sila ng mga 10 milyon at nag-export ng mga 7 milyong bariles ng langis. Kadalasan, lahat ng kargamento ay dumadaan muna sa Persian Gulf tapos sa Strait of Hormuz bago makarating sa karagatan. May oil pipeline ang Saudi Arabia papuntang Red Sea na tumatawid sa bansa at dito maaring mag-transport ng halos 5 milyong bariles ng langis. Ibig sabihin, pwedeng ilipat ang kalakalang ito at sinimulan na ito ng Saudi Arabia. Ganito, kapag harang ang Strait of Hormuz, sa Red Sea kami dadaan para mag-load at magpadala ng langis. Pero ngayon, sabi ng mga Houthi, pati daan na yan haharangin din nila. Kapag nangyari yon, tuluyang mahaharang ang export ng langis mula Saudi Arabia dahil wala nang ibang ruta. Naharangan ang Strait of Hormuz na dinadaanan ng ikalimang bahagi ng supply ng langis at gas ng mundo matapos magsimula ang operasyong militar ng US at Israel noong Pebrero 28. Inanunsyo ng Iran na isasara ang daanan para sa mga Amerikano at kaalyado nila at hindi magpapalabas ng langis mula sa reyon habang nagpapatuloy ang airstrike. Nagbanta ang hukbo ng mga tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko na atakihin ang sinumang barkong susubok na labagin ang blockade. Noong Marso 14, hinikayat ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang China, United Kingdom, Pransya, Hapon at Timog Korea na magpadala ng barkong pandigma sa Strait of Hormuz para sa magkasanib na pagpapatrolya. Bagaman sinabi ni Trump na bobombahin ng malakas ng Estados Unidos ang baybayin at palaging wawasakin ang mga bangka at barko ng Iran. Sa anumang paraan, gagawin naming bukas, ligtas at malaya ang Strait of Hormuz sa lalong madaling panahon. Gusto kong ibahagi ang material mula The Guardian na nagsasabing ang digmaan laban sa Iran at epekto nito sa ekonomiya ay posibleng magdulot ng matinding dagok kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. At dito, buong kumpiyansa kong masasabi na si Donald Trump ay puno pa rin ng sigla matapos ang pagkakahuli sa dating leader ng Venezuela na si Nicolas Maduro. Ang mabilis na pag-aresto kay Maduro ay nagbigay kay Trump ng kontrol sa langis at mineral. Pati kakayaang idiin ang pamahalaan ng Cuba na nagbukas ng posibilidad na mapabagsak ng Estados Unidos ang komunistang rehimen doon na matagal nang kinaiinisan ng Washington mula 1950. Kumpiyansa si Trump na magiging matagumpay din ang kanyang operasyon kasamang Israel laban sa Iran. Mabilis. Hindi naapektuhan ng dagsa ng mga missile at drone ng Iran sa Israel at mga Arabong kapitbahay ang paniniwala ni Donald Trump sa kanyang tagumpay. Bilang nagwagi, kahit paano niya ilarawan ang tagumpay. Patuloy pa ring sinasabi ni Trump na ang panandaliang presyo ng langis na biglang babagsak kapag natapos na ang pagwasak sa banta ng nuclear ng Iran, Maliit lang ang halagang kailangang bayaran para sa seguridad at kapayapaan ng Estados Unidos at ng mundo, kahit papatuloy itong tumataas araw-araw. Sa huli, ipapaalala ko ang isang mahalaga at makabuluhang pangyayari. Весною 2020 Noong taong yon, iniutos ni Donald Trump na simulan ang pambobomba sa mga Houthi ng Yemen. Heto sa hilaga ng Yemen. pagkalipas ng isang buwan, sinabi niya, sinabi ng mga Houthi na ayaw na nilang makipagdigma, kaya iginalang namin yon at ititigil na ang pambubomba. Sabi nila, hindi nila aatakihin ang mga barko natin, kaya naman sila ang inatake natin. Sa madaling sabi, inihayag ni Trump ang tagumpay. Lumipas ang isang taon at itong mga natalo ni Donald Trump, ang mga Houthi ng Yemen ay nagbabanta na harangin ang Bab el-Mandeb Strait. Dito muna tayo hihinto. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Bukod pa rito, kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o pag-subscribe. Lahat ng mga link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito o i-click lamang ang link. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.